Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa mapayapa at maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Ito po mga tambay, ibang klase po. Ito po, nagpahayag po ang Sabah Queen, yung Sabah, yung napakahilig po sa saging na Sabah mga tambay. At akala mo kay linis-linis po nitong congresswoman na ito matambay ng party list. Para po bang walang bahid, anomalya at napakalinis po ng pagkatao. At sinisisi pa mga tambay, isinisisi pa sa pamilya Duterte ang hindi raw po pagbibigay na interim release ng ICC na tinatawag po ng ating mga kababayan na International Communist Court mga tambay. Komunista raw po yan. Korte raw po ng komunista yan umano. At nakapagtataka, kinukundi na po ang mga Duterte, mga kabayan. Isa rin pong abogado itong mahilig sa Sabah. At ito po'y galit na galit po sa pamilya Marcos, mga tambay. At tinatawag din po ito na kaing suka, mga kabayan. Itong tao na ito at yung grupo nito. Yung ginawa kay dating Pangulong Duterte, dapat nga ang sisihin mo yung gumawa dahil hindi nakakuha ng due process. Hindi po ba? Kaya lang, hindi naman po tayo aasa sa taong yan, mga kabayan. Alam naman po natin ang kalikaw ng bituka ni Sabah Queen. Hindi po ba? Pakinggan po natin si Sabah, mga kabayan. Kasalanan daw ng pamilya at mga taga-suporta ni FPRRD ang pagtabla ng ICC sa hirit nitong interim release ayon kay ML Port List Representative Laila De Lima. Hindi raw nakatulong ang pahayag ng mga ito sa media, bukod pa sa deklarasyon ni Acting Mayor Baste Duterte na panibagong drug war sa Davao City. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Mavic Trinidad ng Abante. Pinanigan ng ilang kongresista ang naging desisyon ng International Criminal Court o ICC sa apela ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Reasonable raw ang mga inilabas na pasya ng Appeals Chamber. Sa panayam ng Kong Radio ng Abante, sinisi ni De Lima ang pamilya at mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung bakit bigo silang makakuha ng pansamantalang kalayaan. Kasalanan din kasi ng mga supporters at ang pamilya ng dating Pangulo na kung ano-ano kasi sinasabi nila. Na alam mo na, nagbibigay ng impression doon sa ICC, sa pre-trial chamber, saka sa appeals chamber, na kayang-kaya ng dating Pangulo dahil meron pa siya yung tinatawag na mga network of supporters na pwede siya maging flight risk o yung mag-influence o yung manakot doon sa mga potential witnesses. Bagaman marami nang nangangamba sa magiging kalagayan ng dating Pangulo kapag nagtagal pa ito sa kulungan, sinabi ni De Lima na tila hindi ito ang nakikitang anggulo ng ICC. Posible anyang makapangharas pa, hindi si Duterte kundi ang kanyang mga taga-suporta. Hindi naman ibig sabihin na yung dating Pangulo mismo ang manghaharas, kundi yung pag kasi siya, pag nasa labas siya, anumang country yan, mas meron siyang liberty, may freedom siya, na alam mo na yung mag-contact sa kanyang mga tao, yung mga alipores, yung maka-influensya pa siya. Sila ang mga mag-i-influensya na he can always give instructions and orders. Na he used to be the president before. He is powerful. Marami pa siya ng mga supporters. Yung iba dyan talaga namang mga alam mo na, yung mga, they're so loyal to him. Yung mga diehard, na they're still capable of creating some trouble. Marami pa raw ng mga kaso ng dating Pangulo ang dapat pag-aralan ng ICC. Pero sabi ni De Lima, umaasa siyang sa susunod na taon ay uusad na ang paglilitis ng komisyon. Isang tagumpay na naman anya para sa mga naging biktima ng Duterte administration ang hindi pagpayag ng ICC sa pansamantalang kalayaan ng dating Pangulo. Na he stays there, na hindi magkakaroon ng opportunity na yung flight risk and then yung pag-i-influence, panghaharas ng mga potential witnesses ay this is really a victory. Naniniwala si De Lima na dahil sa pangyayaring ito, kampante ang mga biktima na hindi sila mahaharas habang naghihintay ng hustisya. Para sa Agenda Weekend.
Nakita niyo po mga kademonyohan ng mga taong ito, mga tambay. Grabe po kademonyo yung mga tao na ito, umano. You know? Proud na proud po sila ro sa mga nambiktima. Paano po yung pinatay, chinugi ng mga hayop na yon? Yung napakarami pong biniktima na mga gumagamit ng pulburon. Napakarami po, may mga ginahasa pa. Pinatay, bata, matanda, lola, ninakawan, pero wala pong umuusig sa mga tao at wala pong kumukundina sa mga biktima. Diyan mo makikita ang mga demonyong politiko sa ating bansa. Mas pinapaboran nila ang mga gumawa ng kasalutan, problema sa bansa. Katulad po ng pulburon. Dahil meron na naman daw po na diniklara ang Davao City dahil nakakapasok na naman ang mga pulburon nila. Saan po ba nanggagaling ang mga pulburon? Hindi ba sa kanila umano? Ipinapasok na naman nila sa Davao City. Kaya nga galit na galit ang mayor doon at siya'y nagdeklara na naman ng war on pulburon sa Davao. Dahil gusto niyang protektahan ang kanyang mamamayan sa Davao. Sa Davao City. Palibhasa itong tao na ito na napakahilig sa sabaw, napakahilig sa saba, at tinatawag pa na napakahilig din yata kay Dayan at kay Jonel umano, ay mas gusto po nila na mas pumapabor pa sila sa mga pulburon. Nakita niyo po mga tambay? Ibang klase po itong tao na ito. Ito po yung tinatawag na, ito po yung tinatawag na kain suka. Ibang klase po ito. Yung dating Pangulo na pinoprotektahan ng mahigit 100 milyon para po ilayo sa bisyo ng pulburon dahil narco-politics na po ang ating bansa noong panahon na yon. At kasama pa siya ron. Kasama pa siya at siya po'y nakulong dahil nga po sangkot siya sa illegal na pulburon. Hindi po ba yan si Saba? Tapos ngayon sasabihin mo, magiging risk makapagbibigay pa ng sinasabing problema doon daw sa mga pamilya ng mga witnesses. Mga bayan, doon sa mga biktima daw ng pulburon. Ibang klase, no? Yung mismong nakakulong ang ginigipit. Talagang matindi po ang takot ng mga taong ito. May kinatatakutan din po pala, mga tambay. Hindi po ba napapansin? Ang mga demonyo po ng mga politiko sa ating bansa, ang mga demonyo rin, nagpapakademonyo rin umano ng mga oligarkiya sa ating bansa, ay takot na takot po sa pamilya Duterte. Talaga pong nagsasanib puwersa po sila na hindi makabalik at ganun po nilang siraan at ginamit pa ang ICC para po sa pagpapabagsak sa pamilya Duterte dahil matindi po ang takot talaga nila sa mga Duterte na ito'y makabalik. Dahil kung ito'y makakabalik, mga tambay, sa tingin nyo, yung ginawa nila absuelto sa issue ng pulburon ni Dilima, mga kabayan, sa tingin nyo hindi mabubuksan yan? Grabe po ang ginawa po niyan. Grabe. Napakarami pong sinira nung kanyang negosyo umano na pulburon na kinasangkutan niya, mga kababayan. Hindi kaya? At yung grupo pong yan, mga tambay, katulad ni Dilima, alam naman po natin na yan po'y sumusuporta sa kaliwa. Dahil yung tiyahin po ni Dilima ay asawa po ng namatay na si Joma Sison. Yung leader po ng mga demonyo nila, umano. Yung demonyo po na namatay din po yun. Namatay na po yun. Leader, asawa po ng tiyahin niya yun, ni Dilima. Hindi kaya? At ito po, pakinggan po natin kung anong klase po itong si Dilima, mga tambay. Ito po yung tinatawag na makain suka, mga kabayan. Pakinggan po natin itong pinakinggan po natin noong nakaraan. Yung mga kumakain ng suka at walang paninindigan. Dahil nga po, mga sindikato ang mga demonyong yan umano. Pakinggan po natin. Mga nagpakademonyo na sa pera. Well, unang-una, no? Siya si attorney. Rowena, isa ring matapang na babae, certified kakamping, pero ang prinsipyo niya ang hindi for sale. Siya si Inday, ang naglakas loob ibunyag na 2 tao lang ang may hawak sa pambansang budget ng Pilipinas.
Sa kabila ng bilyon pera at kapangyarihang bumabangga sa kanya, nanatili siyang matatag. Isang paalala na may iilan pa ring hindi kayang bilhin ng sistema. Ito naman si Kiko Barsaga, aka Miao. Walang kinatatakutan, basta kurakot, inaaway. Matapang kasi, siyam ang buhay. Ito naman sina Layla, Kiko at Diokno, mga certified kainsuka squad. Mahilig umepal, pag may rally o concert na maraming tao, andun na agad sila. Dating anti-Marcos, ngayon ay I love Marcos na sila. Ito naman si Baby M, isang ghost whisperer. Laging nakikipag-usap sa multo. Baka sila na raw ang advisor niya. Sabi ng multo, Sir, baka gusto mo rin kami i-appoint. Joke lang. Nakita niyo po mga tambay kung anong klaseng uri po ang may mga kung anong klaseng uri po na politiko ang meron po sa ating bansa. Yan, ganyang klase po. Yung sinabi po ng ating kababayan na ginawa niya ng AI, mga kababayan. Nakita niyo po yung dalawang klase na uri ng politiko. May mga politiko, meron tayo mga kapwa Pilipino na may paninindigan. May prinsipyo. Katulad po ni Guanzon, ni Atty. Guanzon, kahit po siya ay certified pink, dilawan, pero yung paninindigan niya ay humahanap po siya sa tama at hindi siya pumapabor sa mali. Lalong-lalo po sa pagnanakaw at pulburon. At ganoon din po si Kiko Barsaga. Hindi po ba? Nakita niyo po, may paninindigan yung bata. Yung korupsyon doon sa Kongreso ay talagang nilalabanan niya. Lalong-lalo po ang Vice President Sara Duterte. Nakita niyo po yung paninindigan niya. Siya po ang nag-expose na 2 tao lang po ang kumukontrol at tumahawak ng pera diyan po sa Kongreso. Hindi po ba? At bukod tangi po si Inday Sara, ang Vice President, na wala pong insertion. Wala po siyang insertion na pinag-uusapan po ngayon na bilyon, trilyon na kinukomisyon sa mga insertion nila. Hindi po ba? Bukod tangi po si BP Sara, mga kabayan. Nakita niyo po yun kung paano po nila pabagsakin. At syempre, yung kabilang side naman ng politika o ng politiko na nagmamalinis, na akala mo mga tupa, ito pong mga kainsuka. Kasama po ang media. Sikat na sikat po sila sa media. At sila po talaga ang kinakampihan ng mga media. Yung kainsuka. I hate Marcos, ngayon I love Marcos na, mga tambay. Ganyan po mga tao na yan. Kaya nga po itong mga tao na ito, mga tambay, panahon po nila ngayon. Ngayon po ay masasaya sila. Pagka po nakabalik ang mga Duterte, iiyak naman po yan. Iyak naman. Ganun po eh. Saya, lungkot, iyak. Ang masakit po nito, mga tambay, pag nakabalik ang mga Duterte, lahat ng mga pinagnanakaw nila, isusuka nila. At sinisigurado naman po ng uupo na pananagutan po nila ito sa batas at kailangan po sila magdusa, katulad po nung nangyari kay De Lima na pinagdusahan niya po ang kanyang ginawa, mga kababayan. Kaya lang, nung pag-upo po ng tinatawag na bangag at bongit ng kapatid, ay bigla pong nakalabas at nabaliktad ang sitwasyon ni De Lima. At kasama pa po yung isa rin pong pulburon lord na nanalo pang mayor. Di po ba? Grabe po. Grabe, mga tambay. Grabe ang bansa natin. Lahat po ng masasamang tao sa ating bansa ay siya po ngayon iniidolo ng mga media umano. Lahat ng klaseng masasama at meron talagang history at merong ginawang katarantaduhan at kawalanghiyaan sa ating bansa. Sumisira sa kinabukasan at buhay ng kabataan ang kanilang mga programa, lalong-lalo kung nasasangkot ka pa sa pulburon. Katulad po nito ni De Lima na nasangkot po siya sa issue ng pulburon, na sumira po sa libo-libo, milyong-milyong Pilipino doon sa pinasok niyang pulburon at naging lutuan pa ng pulburon ng Muntinlupa. Ibang klase, no? Ibang klase. Tapos ngayon, kailangan nila i-brainwash sa mga Pilipino. Palabasin ang masama at yung sinasabing napakasama ng ginawa na pulburon war o itong war on pulburon ng dating Pangulong Duterte.
Sila lang po kasi ang naapektuhan nun, yung mga demonyong yan. Kasi negosyo nila yan eh. Hindi kaya gusto nilang maging bangag ang mga Pilipino. Gusto nilang pagharian ng Pilipinas, kaya gusto nilang gawing mga bangag, sunod-sunuran ang mga Pilipino. Hindi kaya para po maghari na sa ating bansa dahil meron na tayong presidente na bangag ayon sa kanyang kapatid at gusto rin nilang pagharian na maging bangag ang Pilipinas para po makapasok na ang komunista sa ating bansa. Hindi kaya? Yan po mga kabayan ang walang kakwenta-kwenta na politiko sa ating bansa. Grabe po. Hindi po ito para sa kapayapaan at hindi po ito pumuprotekta sa maganda at magandang kinabukasan ng ating bayan. At lalong-lalo po, hindi po nila pinoprotektahan ang kabataan, lalong-lalo po sa bisyo ng pulburon. Wala po silang pinoprotektahan. Yang mga hayop at demonyong yan. Wala pong pagmamahal yan sa kapwa-tao, lalong-lalo sa kabataan at lalong-lalo sa Pilipino. Never! Never nilang kinukundina at nilalabanan ang bisyo na pulburon. Gusto nila ay maging kasama na natin itong pulburon pang araw-araw na parang sigarilyo lamang sa kanila. Ganyan po kawawalang ang mga demonyong yan. Nakapagtataka lang, bakit po nahandyan yan? You know? Ninanakawan pa tayo, pero ang ginagawa naman po ay puro kasamaan. Nakakalungkot. You know, pinasusweldo mo pa ng buwis mo, pero unti-unti ka naman pinapatay at unti-unti ka pang dinadala sa bisyo na sila rin po yata ang may negosyo umano. Pero sa kabila no, ninanakawan ka pa. Ganyan po kawawalang yan mga demonyong yan mga tambay. Pasensya na po kayo ha. Kaya ako po kasi nababanggit na kadalasan po ay demonyo. Talaga pong nagpakademonyo po sila eh. Ano po ba ang masasamang gawain? Hindi po ba ang masamang gawain ay gawa po ng masasama ay demonyo po. Demonyo po ang gumagawa ng masasama. Ang kawalanghiyaan, katulad po ng pulburon, yan po ay kademonyohan po yan. Yung pagnanakaw, kademonyohan po yan. Yan po ang gusto ng demonyo na gumawa ng masama ang tao. Hindi po ba? Kaya nga po ang tawag natin sa kanila ay nagpakademonyo sila. Dahil mas ginusto po nilang gumawa ng masama. At gumawa po nung kanilang negosyo na masama pa rin. Kaya nga po ang tawag natin ay mga nagpakademonyo ang mga Judas na yan. Yan po ang bagay na termino sa mga taong nagpapakademonyo dahil po sa salapi at kapangyarihan. Yan po ang tamang tawag po sa mga tao na yan, mga kabayan. Kaya nga yung sinasabi ng mga kapwa natin Pilipino, hindi na raw po sila tao, mga hayop na raw po sila. Umano. Yan po mga tambay, maraming salamat po sa nakagusto po ng ating Tambay Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe sa ating mga subscribers, sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. At thank you po mga tambay. At syempre po yung dasal po natin sa ating pong sambahayanan at sa ating pong mga sarili at sa pamilya Duterte na tayo pong lahat ay maingatan at lalong-lalo po sa kapahamakan. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. At syempre po, makalabas na po siya sa lalong mabilis. Maraming salamat po mga tambay. Ingat-ingat po tayo. Konting tiis lang po. Bye-bye!